Naranasan mo na ba ang mga panahon ng paghihirap? Nawawalan ka na ba ng pag-asa dahil sa mga pinsalang natamo mo sa nakaraan? Madaling tingnan kung ano ang iyong pinagdaanan at mabulag sa maluwalhating hinaharap na hinaharap. Unawain na hindi ka dadalhin ng Diyos mula sa mahirap na sitwasyong iyon para lamang iwan kang napadpad at walang laman. Para sa bawat madugong karanasan na naranasan mo noon o kasalukuyang pinagdadaanan, mayroong isang kaluwalhatian na higit pa rito. Ang mga paghihirap ay sinadya upang pinuhin tayo at gawing angkop para sa nakakainggit na patutunguhan sa unahan natin. Kaya't huwag sumuko pa. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo. Magbabahagi ako ng ilang mga madiskarteng bagay na dapat gawin sa iyong malungkot na sandali at hikayatin kang magtiwala sa Diyos habang binabago niya ang iyong nakaraang paghihirap sa isang maluwalhating tadhana. Ngunit bago tayo magpatuloy, pag-isipang mag-subscribe sa channel na ito. Kung bago ka rito, ay click ang notification bell para manatiling konektado para sa higit pang mga inspirational at motivational na video. Plano ng Diyos na dalhin ka sa isang maluwalhating tadhana, isang hinaharap na higit pa sa inaasahan mo. Ngunit ang dyablo ay hindi lamang maghahalukip-kip ng kanyang mga kamay at manood sa iyo na matupad ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay nang hindi ito sinasalungat. Kaya naman dumaan ka sa mga hamon at pasakit. Ngunit unawain na ang iyong kapalaran ay higit sa mga sakit na iyon. Sinasabi ng 2 Korinto 4:17 sapagkat ang ating magaan at panandaliang mga kabagabagan ay nakakamit para sa atin ng isang walang hanggang kaluwalhatian na higit pa sa kanilang lahat. Ang paghihirap na iyong pinagdadaanan ay hindi maihahambing sa hinaharap na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang bawat dakilang tao ay dumaraan sa panahong ito ng sakit at may nakatagong peklat na walang nakakaalam. Ang peklat na iyon ang sikreto ng kaluwalhatiang nararanasan nila. Hindi maraming tao ang dumaan sa peklat o gustong maranasan ito. Lahat tayo ay nagnanais ng kaluwalhatian, ngunit hindi iyan kung paano gumagana ang prinsipyo ng kadakilaan. Walang paggawa ng isang kampiyon ng walang proseso na nangangailangan ng sakit, disiplina, pruning, at pagkakahanay. Walang nagwagi sa Olympics nang hindi sinasadya. Sumasailalim sila sa mahigpit na pagsasanay na walang nakakaalam maliban sa kanilang mga coach. Tinuturuan ka ng Diyos sa paghihirap na iyon bilang paghahanda para sa maluwalhating tadhanang darating sa iyo. Ang paghihirap na iyon ay sinadya upang ipanganak ang mga bagong bagay, at ito ay may isang mahusay na mensahe para sa mundo na maaaring hindi mo pa alam. Kung minsan ay ibubulong ng dyablo ang mga negatibong kaisipan sa iyong puso sa mga pagsubok na iyon para hindi ka makamit ang maluwalhating plano ng Diyos para sa iyo. Ngunit tandaan ang ilang tip na ito, tutulungan ka nitong makita ang iyong mga paghihirap sa ibang liwanag at palakasin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay hindi kinukuha ng Diyos ang mga masasamang pangyayari, pagsubok, o pagkabalisa at inilalagay ang mga ito sa buhay ng kanyang mga anak para parusahan sila. Ino-orchestrate ng dyablo ang bawat bakas ng kasamaan. Gayunpaman, maaaring samantalahin ng Diyos ang sitwasyong ito at gamitin ang mga ito bilang mga tuol sa pruning na magdadala sa atin sa punto ng tangkad, lakas, at pagiging kapaki-pakinabang sa buhay. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa ating mga pagsubok. Sinabi niya sa Isaias 43:2, kapag ikaw ay dumaan sa tubig, ako ay sa iyo, at kapag ikaw ay dumaan sa mga ilog, hindi ka nila lilibugan. Kapag ikaw ay lumakad sa apoy, ikaw ay hindi masusunog, ang apoy ay hindi ka masusunog. Hindi hahayaan ng Diyos na kunin o sirain ka ng mga kapighatiang iyon, ngunit papayagan niya ang mga ito, dahil may layunin siyang gustong makamit sa pamamagitan ng mga ito sa iyong buhay. Pinahintulutan niya ang dyablo na kunin ang lahat kay Job, hindi dahil kinasusuklaman niya si Job o dahil nagkasala siya laban sa kanya, kundi dahil may mas magandang plano siya para sa kanya. May plano siyang kopyahin ang lahat ng mayroon si Job. Anumang mahirap na sitwasyon na pinahihintulutan ng Diyos sa iyong buhay ay para sa iyong ikabubuti. Ang mga tropeo ay nakukuha sa pamamagitan ng paggawa at pagsusumikap. Ang iyong pagsusumikap ay magbubunga balang araw,
at makakalimutan mo ang lahat ng iyong pinagdaanan. Ang Diyos ay hindi nais na parusahan ka ng mga problema, ngunit upang ayusin ang iyong buhay sa pamamagitan ng pugon ng mga paghihirap. Pangalawa, kailangan mong malaman na hindi mo naranasan ang sakit na iyon dahil kulang ka sa pananampalataya o dahil makasalanan kang tao. Ang pakiramdam ng pagkakasala at isang pakiramdam ng kakulangan ay maaaring magtulak sa iyo sa depresyon kapag dumaan ka sa mga hamon. Makikita mo ang iyong sarili na nagdududa sa iyong relasyon sa Diyos at nagtataka kung bakit nananatiling tahimik ang Diyos sa kabila ng iyong mga panalangin. Ngunit unawain na kahit na hindi masaya ang Diyos kapag tayo ay nagkasala laban sa Kanya, hindi niya tayo pinarurusahan para sa ating mga kasalanan. Ang Kanyang mga awa ay palaging sapat upang bigyan tayo ng isa pang pagkakataon. Ang sabi ng Biblia, ang taong matuwid ay bumagsak ng 7 ulit at bumabangon. Iyan ang Diyos na nag-uunat ng Kanyang kamay ng paulit-ulit para hilahin ka pataas. Kaya't huwag isipin na ang iyong kasalanan o kawalan ng panalangin ang nagpatuloy sa isyu na iyon. Kung hindi na isakatuparan ng Diyos ang Kanyang layunin sa pamamagitan ng problemang iyon, hahayaan niya itong magtagal hanggang sa matapos ang Kanyang gawain. Bukod dito, ang iyong mga pagsubok ay panahon ng kalungkutan. Napakalungkot ng paglalakbay patungo sa tadhana. Walang darating para sa iyo. Ang mga hamon ay mga panahon na iniiwan ka ng pamilya, kaibigan, at mahal sa buhay. Si Jesus ay may maraming mga disipulo at kongregasyon na nagtitipon sa paligid niya araw-araw, ngunit walang kasama niya sa panahon ng kanyang mga pagsubok at pagpapako sa krus maliban kay Juan na minamahal. Maging si Pedro, na kanyang ibinigay sa kanyang ministeryo, ay itinanggi siya. Ilan lamang ang maswerteng tao na may mga taong tulad ni John the Beloved na mananatili sa tabi nila sa panahon ng kanilang pagsubok. Kaya hindi dahil galit sa iyo ang iyong mga kaibigan, kaya kumilos sila tulad ng ginawa nila noong dumaan ka sa hamon na iyon. Ito ay kinakailangan upang bumuo ng iyong pananampalataya sa Diyos lamang at hindi sa sinumang tao. Naisip mo na ba kung bakit tila maayos ang mga bagay para sa iba samantalang kailangan mong magdusa ng husto bago makamit ang maliit na bagay? Iyon ay dahil hindi ka katulad ng iba. Ang mga responsibilidad na dapat mong balikatin sa buhay ay tumutukoy sa pagsasanay na iyong pinagdaraanan. Huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba. Ikaw at ang Diyos ay magkasama sa paglalakbay na ito. Naunawaan mo na ang mahihirap na sitwasyon ay hindi nangyayari dahil pinabayaan ka ng Diyos o dahil wala kang sapat na pananampalataya para malampasan, ngunit dahil may layunin ang Diyos para sa paghihirap na iyon. Ang tanong ngayon ay, ano nga ba ang layunin ng Diyos para sa hamong iyon? Ano ang pakinabang ng iyong mga paghihirap? 5 lang sa kanila ang tatalakayin natin. 1. Ito ay para iproseso ka sa maturity. Ang Galatia 4, 1:2 ay nagsasabi, ang sinasabi ko ay na hangga't ang tagapagmana ay isang bata, siya ay hindi naiiba sa isang alipin, bagaman siya ang nagmamay-ari ng buong ari-arian. Siya ay nasa ilalim ng mga tagapag-alaga at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Kailangan ng sakit at pagdurusa upang maiproseso ang isang bata mula sa estado ng kawalang kasalanan hanggang sa lugar ng otoridad. Mayroong kinakailangang antas ng kawalang kasalanan na dapat mong isuko kung gusto mong maupo sa upuan ng otoridad. Kailangan mong dumating sa punto kung saan hindi mo na nakikita ang pamalo bilang isang kasangkapan ng kaparusahan, kundi bilang kaginhawaan. Mga bata lang ang nagrereklamo kapag sila ay pinapagalitan o hinahagupit. Ngunit sinabi ni David, ang iyong tungkod at ang iyong tungkod, sila ay umaaliw sa akin. Maaaring wala kang lakas upang makayanan hanggang sa maging komportable ka sa mga hamon. Ang mga paghihirap ay ang daan kung saan mo naa-access ang kapangyarihan, kaugnayan, at kapanahunan upang epektibong pangasiwaan ang biyaya at kaluwalhasyan ng Diyos. Pangalawa, upang buuin ang iyong tapang. Isang patunay na dumaan ka sa panahon ng paghihirap ay kapag ang nagpaiyak sa iyo kahapon ay nagpapatawa sa iyo ngayon. Ito ay isang panahon kung saan ang lahat ng iyong mga takot ay nangyayari sa iyo at wala ka nang dapat katakutan. Iyan ang sikreto ng katapangan.
Kapag palagi kang nahuhulog sa mga pakana ng dyablo, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay mahina, at ang mga malalakas na tao lamang ang angkop para sa tadhana. Hayaang magkaroon ng punto sa buhay mo na hindi ka ginagalaw ng mga kalokohan ng dyablo dahil nabuo na ang isip mo na gawin ang tama kahit anong mangyari. Maaari kang magsimula sa maliit dahil kapag mas mataas ka sa buhay, mas malaki ang mga hamon. Kaya, kung hindi ka sapat na matapang na tiisin ang unang yugto ng hamon, maaaring hindi ka na makapasok sa kaluwalhasyan ng yugtong iyon na magpapakilala sa iyo sa susunod na yugto. Bilang 3, nagtuturo ito sa iyo ng pagsunod. Ang pagsunod ay kailangan hindi lamang para magtagumpay kundi para mapanatili din ang tagumpay. Ang paghihimagsik at pagmamataas ay mga kasangkapan na madaling magpababa sa iyo mula sa kaluwalhasyan tungo sa kahihiyan at kahihiyan. Kaya, ang diskarte ng Diyos na panatilihin tayong walang hanggan sa tuktok ay lampasan tayo sa ilang mahihinang sandali upang tayo ay mapakumbaba. Ang protokol na ito ay hindi nagbubukod maging ang kanyang bugtong na anak. Gaya ng nakaulat sa Hebreo 5:8, sinasabi ng Biblia, bagaman siya ay isang anak, natuto siya ng pagsunod sa kanyang mga dinanas. Kailangang matutunan ni Jesus kung paano magpasakop sa kalooban ng kanyang ama sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, kaya hindi ito isang bagay na matatakasan ng sinuman sa buhay. Ang mga pagdurusa ay wala doon upang patayin tayo. Ang mga ito ay naghahayag ng mga espiritual na sistema na nagdadala sa atin sa punto ng pagsunod, kung saan hindi mo maiiwasang magsimulang makita ang mga bagay mula sa pananaw ng Diyos. Dahil dito, lubos kang umaasa sa Diyos. Ang pagsunod ay kailangan upang matupad ang layunin at matututuhan lamang sa pamamagitan ng pagdurusa. Numero 4, nagtuturo ito sa iyo ng kabaitan at habag. Sinasabi ng Hebreo 4:15, sapagkat tayo ay walang mataas na saserdote na hindi makadama ng ating mga kahinaan, ngunit mayroon tayong isa na natukso sa lahat ng paraan, gaya natin, gayon may walang kasalanan. Hinding-hindi ka makaka-relate sa mga problema ng mga tao nang hindi ikaw mismo ang dumaan sa kanila. Natututo kang maging mas makiramay sa mga tao kapag iniisip mo ang iyong kasaysayan sa partikular na sitwasyong iyon. Magiging bukas ang iyong puso sa pagtulong sa mga tao dahil alam mo kung ano ang pakiramdam na nasa ganoong kondisyon. Iyan ay isang mahalagang katangiang nais ng Diyos na linangin sa buhay ng sinumang nais niyang ilagay sa isang posisyon ng otoridad. Mas interesado ang Diyos sa iyong pagkatao kaysa sa iyong kaginhawaan, kaya hindi niya iniisip na iunat ka sa iyong comfort zone para ituro sa iyo ang bertud ng kabaitan, na kailangan para mabisa kang maghari sa kaluwalhatiang mayroon siya para sa iyo. Nakikita ng Diyos ang layunin na nilikha ka upang matupad, kaya dinadala ka niya sa pamamagitan ng pagsasanay na ginagawang angkop para sa layuning iyon. Numero 5, pagbibigay ng biyaya para sa katuparan ng iyong layunin. Ito ay nakumpirma na kung ano ang iyong pinakapagdurusa sa buhay ay konektado sa layunin na nais mong matupad. Kaya naman, ang pagpapahid sa lugar ng paghihirap at kirot ay nagbibigay ng mga solusyon sa mga problema. Mayroong pagpindot at pagkasira ng panlabas na tao bago mailabas ang espiritu upang gumana sa dimensyong iyon. Ang biyaya upang malutas ang isang problema ay ibinibigay sa iyo kapag naranasan mo ang sakit na iyon. Walang ordinasyon na kasing halaga ng impartasyon na natatanggap mo kapag dumaan sa hamon na iyon. Si David ay may iba pang mga kapatid, ngunit naiwan siyang mag-isa upang alagaan ang kawan ng kanyang ama sa ilang. Nalantad siya sa mga leon, oso, at iba pang mapanganib na hayop sa kabubatan. Ang pagsasanay na iyon ay naglabas ng pagpapahid ng isang manlalaban sa kanya. Ginamit niya ang parehong karanasan para kumbinsihin si Saul na kaya niyang panghawakan si Goliath. Paano kung wala siyang karanasan sa mga halimaw na iyon? Sa palagay mo ba ay pinahintulutan siya ni Saul na labanan si Goliath? Ang iyong mga pakikibaka sa lihim ay ang katibayan na kumbinsihin ang mga tao na makinig sa iyo, maniwala sa iyo, at ipagkatiwala ang mga responsibilidad sa iyong mga kamay. Kung ikaw ay nanalo sa labanan laban sa pagnanasa ng lihim, magkakaroon ng biyaya na tulungan ang iba mula sa parehong hukay. Kung dumanas ka ng karamdaman sa iyong buhay,
ang karunungan at biyayang tumulong sa iyong mabuhay ay magagamit upang matulungan ang iba na malampasan ito. Maaaring ito ay isang pagpapahid ng pagpapagaling o isang hilig para sa pangangalagang medikal. Kung dumanas ka ng kahirapan at nagtagumpay laban dito, dapat kang magkaroon ng mga tips sa pagkamit ng kaunlaran. Ang sakit na iyong pinagdaanan o kasalukuyang pinagdadaanan ay makapagbibigay sa iyo ng solusyon sa problemang iyon. Ito ay isang kawili-wiling paglalakbay upang maging pamilyar sa mga pakinabang ng ating mga paghihirap, at malapit na nating matutunan ang mga bagay na dapat mong gawin sa iyong oras ng kagipitan upang mabago sa isang mas mabuting tao. Ngunit bago yon, maglaan ng ilang minuto upang pagnilayan ang mga puntong ito. Alin sa kanila ang naranasan mo sa panahon ng iyong paghihirap? Naging mas mature ka ba, matapang, mahabagin, at puno ng karunungan at pagpapahid upang iligtas ang mga tao mula sa hamon na iyon? Kung binabati kita, papunta ka na sa isang maluwalhating tadhana. Ngayon, kung sakaling ikaw ay kasalukuyang dumaranas ng iyong panahon ng paghihirap, ano ang dapat mong gawin para baguhin ng Diyos ang iyong paghihirap sa isang maluwalhating tadhana? Maraming tao ang nawalan ng buhay sa kahirapan ng buhay dahil hindi sila nagkaroon ng karunungan na malampasan ito o nabago man lang nito. Ang 5 lihim na ito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na mabuhay, ngunit magbabago sa iyong buhay at magbibigay sa iyo ng isang nakakainggit na tadhana. Ang una, pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya ay naghihintay sa oras ng Diyos nang hindi nalalaman kung kailan, umaasa sa isang himala nang hindi alam kung paano, nagtitiwala sa layunin ng Diyos nang hindi alam kung bakit, at patuloy na nagpapatuloy nang hindi alam kung gaano katagal. Ang pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng iyong paghihirap ay isang sikreto sa lakas at tagumpay na iyong ipapakita kapag natapos ang panahong iyon. Ang binhi ng pananampalataya na itinanim sa lupa ng sakit ay magbubunga ng buhay at kagandahan sa panahon nito. Maaaring wala kang makitang kamukha ng pagbabagong gusto mo, ngunit patuloy kang kumapit at huwag sumuko. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat, sumunod ka lang. Kung paano mo nakikita ang problema ay kung paano mo ito haharapin. Kung nakikita mo ito mula sa pananaw ng takot, haharapin mo ito ng may takot. Kung nakikita mo ito mula sa pananaw ng pagdududa, haharapin mo ito ng may pagdududa. Ngunit kung makikita mo ito mula sa pananaw ng pananampalataya, haharapin mo ito sa ganoong paraan. Tingnan ang mga mata ng pananampalataya, pag-asa, at ikaw ay magtatagumpay dito. Iyan ang ugali na dapat mong paunlarin sa hamon na iyon upang makuha ang ani ng isang maluwalhating tadhana. Huwag hayaan ang dyablo na magtanim ng takot at panghihina ng loob sa iyong puso. Magtiwala sa Diyos upang maisakatuparan ang kanyang kalooban sa iyong buhay. Huwag hintayin na magbago ang mga bagay bago ka maniwala, sa halip, baguhin ang mga ito sa pamamagitan ng iyong gawa ng pananampalataya. Ang Diyos ay nasa gitna ng paggawa ng kanyang paraan sa sitwasyong iyon. Payagan siya na gawin ang gusto niyang gawin nang walang takot sa kahihinatnan. Ang takot sa kahihinatnan ay nangangahulugan na hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Mga minamahal, tanggapin ang Diyos sa Kanyang salita. Pangalawa, dapat mong iwasan ang mga distractions at panatilihin ang focus. Ang pangunahing dahilan kung bakit hinahagis ng dyablo ang ating landas ay dahil gusto niyang i-distract tayo mula sa layunin at agenda ng Diyos para sa ating buhay. Gusto niyang mag-concentrate tayo sa mga problema para hindi na tayo mag-isip ng ibang paraan para mapabuti ang ating buhay o ituloy ang ating mga layunin. Kung susuko ka sa mga taktikang iyon, maaari kang makaligtas sa iyong paghihirap, ngunit hinding-hindi mababago. Gamitin ang bawat pagkakataong makikita mo para gawin ang iyong mga pangarap. Huwag iwanan ang iyong paningin upang simulan ang paghahangad ng iba pang mga bagay dahil sa tingin mo ay walang gagana para sa iyo sa direksyong iyon. Maraming bagay ang nagpapanggap bilang mga distractions sa mga tao ngayon na napakawalang katuturan. Gumagawa sila ng magagandang plano para lamang mawala ang mga ito para sa mga hamon sa pananalapi. Ang mga paghihigpit sa pananalapi ay isang magandang dahilan upang magambala kung ang iyong pagtuon ay hindi kay Jesus. Ituon mo ang iyong tingin sa may akda at nagtatapos ng iyong pananampalataya.
Gaya ng nakatala sa Hebreo 12:2, ituon natin ang ating mga mata kay Jesus, ang may akda at sumasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis ng krus na nililibak ang kahihiyan nito, at naupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ituon mo ang iyong mga mata sa magagandang bagay na tatamasahin mo sa buhay kung mananatili kang tapat at tumutok sa Diyos na makapagpapabago sa iyong sitwasyon. Ang pag-ibig, biyaya, at kabutihan ng Diyos ay magpakailanman bago, hindi sila nagbabago. Isipin ang maluwalhating hinaharap sa hinaharap at tiisin ang sakit ng mga pagsubok na iyon. Huwag magambala sa kawalan ng kanyang tinig at piliin ang landas na hindi bababa sa pagtutol. Alamin na ang Diyos ay kasama mo at hindi kanya pababayaan. Kung hahayaan mong dalhin ka ng dyablo mula sa tamang landas dahil sa mga hamon, maaaring hindi ka na makaranas ng tagumpay. Ang ikatlong bagay na dapat mong gawin ay maghintay sa oras ng Diyos. Isang bagay ang magtiwala sa Diyos at isang mas komplikadong bagay na maghintay sa Kanya. Ang paghihintay sa Diyos ay maaaring maging napakahirap, kailangan ng pasensya at tiyaga. Hindi minamadali ng Diyos ang Kanyang agenda. Hindi siya nagmamadali upang isakatuparan ang kanyang layunin. Ang kanyang paghahanda ay mula sa isang hakbang patungo sa isa pa, mula sa isang yugto patungo sa isa pa, at mula sa isang yugto patungo sa isa pa. Kailangan mong maghintay hanggang matapos siya sa lahat ng proseso. Huwag magmadali kapag inihahanda ka pa niya. Tiisin mo ang sakit at maging maayos upang ikaw ay kuminang kapag ipinakilala ka sa iyong mundo. Sasang-ayon ka na ang pagsasanay ni David sa ilang kasama ang mga tupa ng kanyang ama ay sapat na para mamuno siya sa buong kaharian ng Israel, ngunit iyon ay para lamang mahawakan si Goliath. Nagtago pa rin siya mula sa kanyang Panginoong si Saul sa yungib ng Adulam sa loob ng ilang panahon, kahit na matapos siyang pinahiran bilang hari bago siya tuluyang umakyat sa trono. Masasabi niya sa Diyos na hindi na siya makapaghintay dahil mayroon na siyang pagpapahid ng hari. Ngunit ang pagkakaroon ng pagpapahid ay hindi kasing halaga ng pagkakaroon ng karakter upang suportahan ito. Kaya't naghintay si David hanggang sa matapos ang Diyos sa lahat ng kanyang mga balakid bago siya mailuklok sa trono. Hindi lang ikaw ang taong ginagawa ng Diyos sa iyong mga pagsubok. Minsan, nakakaranas ka ng mga pagkaantala dahil gusto ng Diyos na harapin ang isang bagay na magdudulot sa iyo ng problema sa hinaharap. Nakikita ka ng Diyos at ginagawa niya ang lahat para sa iyong ikabubuti. Ang pang-apat na mahalagang bagay na dapat gawin ay ang magpatuloy o magpatuloy. Huwag makaalis sa kung ano ang hindi gumagana. Iwanan ang iyong lugar ng kalungkutan, sakit, at dalamhati at sumulong sa iyong buhay. Lumipat si Naomi mula sa Bethlehem patungong Moab na may pag-asang makaranas ng mas luntiang pastulan, ngunit sa halip, nawalan siya ng asawa at mga anak. Iyon ay sapat na masama upang isuko ang buhay at hintayin ang kanyang kamatayan, ngunit sapat ang kanyang lakas ng loob na bumalik sa Bethlehem. Pinulot niya ang natitirang piraso ng sarili at itinulak pasulong. Ang kanyang determinasyon ay pumabor sa kanya sa mga mata ni Ruth, ang kanyang manugang, na maaaring manatili sa Moab ngunit nagpa siyang sundan siya. Nilamon ni Naomi ang kanyang pagmamataas at bumalik na walang laman ang sakit sa Bethlehem, na tinawag ang kanyang sarili na Mara dahil ang tanging naranasan niya ay kahirapan. Ngunit may ibang plano ang Diyos para sa kanya. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob na lumipat mula sa bayang iyon na nagbigay sa kanya ng pinakamapangit na alaala ay nagpahiwatig sa kanya para sa isang bagong simula. Ang desisyon niyang iyon ay humantong sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas ng mundo. Si Ruth, ang manugang ni Naomi, ay sumunod sa kanya mula sa Moab, nang maglaon ay nagpakasal kay Boaz, at ipinanganak si Obed, ang lolo ni Haring David, na ang lahi ay nagmula sa ating Panginoong Jesucristo. Siguro ang pagtanggi sa patuloy na paghawak sa sakit na iyon ay ang kailangan mo lang para ngumiti muli. Hindi dapat magtapos ang buhay kapag nawalan ka ng relasyon, trabaho, o deal sa negosyo. Hindi dapat matapos ang buhay dahil binigo ka ng isang mahal sa buhay na naging suporta. Ang iyong pag-asa ay hindi dapat sa tao kundi sa Diyos. Sinabi ng Diyos kay Samuel sa 1 Samuel 16 na,
Sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan ka magluluksa para kay Saul, yamang itinakwil ko siya bilang hari sa Israel. Punuin mo ng langis ang iyong sungay at lumakad ka, sinusugo kita kay Jesse ng Bethlehem. Pinili ko ang isa sa kanyang mga anak na maging hari. Bakit dapat ihinto ng kabiguan ni Saul ang pagpapahid kay David? Dahil ang isang relasyon ay nabigo ay hindi nangangahulugan na ang Diyos ay hindi maaaring magdala ng isang mas mabuting tao sa iyong buhay. Kailan ka lilipat mula sa iyong Moab patungo sa iyong Bethlehem? Huwag hayaang ang panahon ng pagluluksa mo para sa nawala sa iyo ay maging panghabang buhay na pagluluksa. Marami pang magagandang bagay na naghihintay sa iyo. Ang Diyos ay naghihintay para sa iyo sa dulo upang ibigay sa iyo ang maluwalhating tadhana na inihanda niya para sa iyo. Sa wakas, panatilihin ang iyong kagalakan at papuri. Mukhang ito ang pinakamahirap na gawin sa panahon ng iyong paghihirap, ngunit maniwala ka, ito ay gumagana. Ang sabi ng Biblia sa 1 Pedro 4:12, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa masakit na pagsubok na inyong dinaranas na parabang may kakaibang nangyayari sa inyo. Kundi magalak kayo na nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo ay lubos na magalak kapag ang kanyang kaluwalhasyan ay nahayag. Sinasabi ng Biblia na hindi tayo dapat magtaka na tayo ay nagdurusa dahil ang paghihirap ay normal para sa mga taong gustong makaranas ng kaluwalhasyan. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay dumaan sa parehong bagay at ngayon ay nakaupo sa kanan ng kanyang Ama, namumuno at naghahari sa tagumpay. Iyan din ang lugar kung saan tayo nabibilang kung kaya nating tiisin ang mga mahihirap na oras na ating pinagdadaanan. Naaalala mo pa ba sina Paul at Silas? Sila ay nasa isa sa mga mapanganib na kulungan ng mga Judyo at maaaring napatay. Sa kabila ng sakit at paghihirap na kanilang pinagdadaanan, pinili nilang huwag magdalamhati sa kanilang kalagayan sa halip na purihin ang Diyos. Ang pagkilos na iyon ang naglabas sa kanila sa kulungang iyon. Maging masaya. Gawing sayaw ang iyong pagluluksa at purihin ang Diyos anuman ang hamon. Iyan ay kung paano mo makuha ang tagumpay sa mahihirap na sitwasyon. Sinabi ng Diyos kay Samuel na punuin ng langis ang kanyang sungay at pumunta sa bahay ni Jesse. Ang langis doon ay nangangahulugan ng kagalakan, papuri, at pag-asa, hindi mga reklamo. Itigil ang pagluluksa kung ano ang nawala sa iyo at magalak para sa kung ano ang nasa unahan mo. Ang iyong tagumpay ay narito. Walang alinlangan, hinimok ka ng Diyos mula sa video na ito na babaguhin niya ang iyong nakaraang paghihirap sa isang maluwalhating tadhana. Nagtitiwala ako na nakakuha ka ng kalinawan at mas mahusay na pag-unawa sa lahat ng nangyari sa iyo sa nakaraan at nahanda kang yakapin ang iyong maluwalhating hinaharap ng may positibong pakiramdam. Nais kong lubos kang maghangad, hindi na ito maaantala pa. Kapag nalampasan mo na ang pugon ng mga paghihirap at dinalisay ka ng Diyos ayon sa kanyang pagnanais, ang lahat ay magsisimulang magtrabaho para sa iyong ikabubuti, at maging ang iyong mga kaaway ay magsisimulang pabor sa iyo. Magsisimulang bumukas para sa iyo ang mga hindi maisip na pinto. Magugulat ka kung gaano kabilis ang iyong pagbabago. Panatilihin lamang ang iyong pag-asa sa Diyos at huwag sumuko, at makikita mo ang magandang wakas ng mga pagsubok na iyon. Magtatapos ako sa isang kwento na dapat magsilbing pagkain para sa pag-isip. Ang manugang ni Eli ay nanganak ng maaga pagkatapos niyang marinig na ang kaba ng Diyos ay nakuha at ang kanyang asawa ay patay na. Dahil sa sakit ng pagkakasunod-sunod ng mga hindi magandang pangyayari, pinangalanan niya ang kanyang anak na Ichabod, na nangangahulugang ang kaluwalhasyan ay lumisan na. Maraming mga negatibong bagay ang nangyayari sa kanyang paligid, ngunit ang Diyos ay nagdala ng bagong simula sa gitna ng paghihirap na iyon na dapat sana ay nagbalik ng kaluwalhasyan ng Israel. Ngunit hindi niya ito nakita. Ang kanyang mga mata ay nasa mga negativity, hindi ang solusyon na kalalabas lamang ng Diyos sa pamamagitan niya. Ipagpapatuloy pa sana ng batang iyon ang dinastya ni Eli kung siya ay pinangalanang mabuti, ngunit hindi na namin narinig ang tungkol sa kanya dahil pinangalanan siya ng kanyang ina base sa kanyang nakaraan. Huwag na huwag kang dadating sa puntong nabulag ka sa sakit na hindi mo na makikita ang pangalawang pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos.
Huwag hayaan na ang iyong kakilakilabot na nakaraan ay mag-alis sa iyo ng maluwalhating kapalaran na nasa harap mo. Bagkus, baguhin ang nakaraan upang paboran ang iyong kinabukasan. Manalangin tayo. Amang Panginoon sa langit, nagpapasalamat ako sa iyong pag-ibig at awa na nagdala sa akin hanggang ngayon. Alam kong sa biyaya mo lamang ako nananatili sa kabila ng lahat ng aking pinagdaanan. Salamat sa palagi mong kasama sa mga oras ng paghihirap. Salamat dahil hindi mo ako pinahintulutan na lamunin ng mga lalang ng masama. Salamat sa karunungan at biyaya upang malampasan ang lahat ng mga hamon na ito at lumabas na matagumpay. Ako ay nagpapasalamat. Ibinibigay ko ang aking sarili na huwadin ng iyong nagdadalisay na pugon ng mga paghihirap. Panginoon, anuman ang natitira sa akin na salungat sa iyong layunin para sa aking buhay, Panginoon, alisin mo ito. Tulungan mo akong huwag panghinaan ng loob sa mga problema ng buhay ko, kundi ituon ang atensyon ko sa iyo. Panginoon, patuloy na ipaalala sa akin ang iyong magagandang plano para sa aking buhay, sapagkat ako ay magiging walang magawa kung wala ka. Huwag mong hayaang madaig ako ng kasamaan sa paligid ko at sumuko. Patuloy mo akong palakasin na tumayo hanggang sa ang iyong layunin sa aking buhay ay matupad. Mahal na Diyos, ipinagdarasal ko ang biyayang maging masunurin at manatiling mapagpakumbaba sa iyo. Huwag mong hayaang ipagkait sa akin ng pagmamataas at paghihimagsik ang maluwalhating tadhana mo para sa akin. Basahin ang aking puso ng mga positibong kaisipan at intensyon, at hayaang ipakita ng aking pag-ugali ang iyong pagmamahal at halaga para sa sangkatauhan. Ano man ang mangyari, naway huwag akong magdala ng kahihiyan sa iyong pangalan dahil sa aking kalagayan. Tumatanggap ako ng biyayang tumayo tulad ni Job at hindi ikompromiso ang aking pananampalataya sa pagkabalisa. Ipinangako mo sa iyong salita na kahit na lumakad ako sa libis ng anino ng kamatayan, hindi ako dapat matakot dahil ikaw ay kasama ko. Panginoon, nakakatanggap ako ng sapat na pananampalataya upang wakasan ang bawat takot sa aking buhay sa pangalan ni Jesus. Alam kong ikaw ay kasama ko at hindi ako malipol. Tapat na Ama, naway hindi ako dumaan sa mga hamong ito at lumabas ng walang anumang solusyon para sa aking henerasyon. Ama, ayokong ako lang ang nakaligtas sa hirap na pinagdaanan ko. Pahiran mo ako ng biyaya upang pagalingin ang iba sa aking mga sakit. Panginoon, bigyan mo ako ng mensahe mula sa aking gulo. Gamitin mo ako bilang tagapagligtas na agaw sa mga nakagapos ng kasamaan ng dyablo. Isinusuko ko ang aking sarili bilang instrumento laban sa mga demonyo ng mga paghihirap. Gamitin mo ako upang iligtas ang iyong mga anak sa bawat sakit na kanilang pinagdadaanan sa pangalan ni Jesus. Mahal na Ama, hayaang ang iyong nagdadalisay na apoy ay baguhin ako sa purong ginto. Bigyan mo ako ng isang nakakainggit na tadhana na magpapahanga sa mundo. Ipakita sa mundo kung paano mo mababago ang isang walang tao sa pamamagitan ng aking kwento. Tumanggi akong dumaan sa mga panahong ito ng pagkabalisa nang walang pagbabago sa aking henerasyon. Ibigay sa akin ang lahat ng kinakailangang kakayahan at karakter upang ako ay maging kakaiba bilang isang tinig na nagdadala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan at pagkawasak sa kaharian ng kadiliman. Panginoon, ako ay magagamit para sa iyong paggamit. Baguhin mo ang aking buhay at gamitin mo ako para sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Ama, dahil alam kong lagi mong dinirinig at sinasagot ang aking mga panalangin. Idinadalangin ko ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus, aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, I like, I comment, at I share. Salamat sa panonood.